si ate. Good morning. Our morning face. Ano pula mata mo? Napagod niya ako sa panaginip. Dito tayo ng 2 hours. Init na. Breakfast na kami. Uy, lamig nga. Bakit na kami na? Nakabalik na kami ng room and tapos na kami mag-breakfast. Mag-prepare na kami para sa aming gala. So, yan. Sakay na kami ng jeep. Kukunin namin yung motor na in-rent namin. Medyo late na kami. Anong oras? 10:35. Parang 2 hours, 3 hours ata kami late sa itinerary. Sa mga mag-stay sa uphill, totoo nga yung pinag-usapan namin kahapon na may jeep na talagang nadaan. Pero morning talaga siya nadaan. Hanggang afternoon lang ata, pero pag gabi wala na. Nakababa na kami ng pangalawang sinakyan naming jeep. Mag-walking na kami papunta doon. Siguro mga 8 minutes walk. Ang mahal nung siningil sa amin kanina, ang jeep. Lapit-lapit lang, 18 pesos. Tapos dito, 16 pesos, no? Ano yung mas malapit, yun yung mas mura. Alam ko. Siguro nga kasi nalaman niya na hindi kami taga dito. Ito nga. Hinanap kasi namin kung saan kami nag-rent ng motor. Nakuha na namin ang motor. And perfect to kasi may kasama na siyang raincoat. Tapos dalawang helmet. Tapos kompleto naman siya sa mga papers, requirements, chururuts. Ayan, we're going to Igorot Stone Kingdom. 5 minutes lang siya from dun sa nirentahan namin. Yung may mga in-explain lang sa amin regarding mga rules dito sa kalsada dito sa Baguio. 30 to 40 lang yung takbo dapat ng motor. May mga kalsada na bawal daanan. Ang pinaka number 1 daw na iiwasan yung daanan is Session Road. So meron naman doon parkingan sa around the area. Nakapag-park na kami. Kanya medyo madaming tao. Kakunti lang naman. So yan, pipila na tayo para sa entrance. Akit na kami papuntang ticket booth. Perfect. Walang bayad ng CR dito. Nakabili na kami ng ticket. So, papasok na tayo. We're here. Bale, tinutakan lang pala kami. So, we're here. Mag-rent tayo. 50 pesos lang. Mag-rent kami. Naambong! Ayan, magte-take-take lang kami ng photos dito. Dito na ba kayo? So, ito siya from the taas. Pagod ate. Yun lang yung masasabi ko sa kanya. Ay, nababa ako yung, ayan, hubadan na ako. Ate, nalaglag siya. Hindi ko alam kung paano siya ikabit. Ayan. Here. Sana nagidos. Here. It's our food. This is chicken pecho. And this is Italian pork rice. Tuwa ka dito sa sobrang malasa. Sobrang rich na flavor. worth it. Ha? Worth it. Spicy. Hindi siya super mild. Hindi siya super mild. Hindi siya super mild. Ang pala ang tagal ng service. Sarap pala. Ayan, done na kami kumain sa Nogitos. Kami ay pupunta na ng Strawberry Farm. Ayan, we're here sa Strawberry Farm sa labas. Entrance pa lang kami. Nagbayad lang kami ng magkano? 20 each para sa entrance. Actually, hindi siya entrance. Parang environmental fee siya. And we're here. Ayan, let's go. Let's walk. Ay, ang ganda ng lighting. Eat it! May talong. Asan? Ay, yeah. Medyo hindi na ganun kadami yung mga strawberries kasi parang ito yung last month na ata ng strawberry.
Siguro mga hanggang early weeks na lang ng next month. And ano na namin siya, nakapag-picture naman kami kahit pa paano. Ito bakante pa, baka gusto niyo kumuha. Charot. Ang sarap ng strawberry, naaamoy ko sila. Ang tamis na maasim na. Sobrang sarap, like me. Ayan, tapos na kami sa strawberry farm. May exit na kami. Next na natin ay the Living Gifts. Here's the Living Gifts Nursery. Nagkapote na kami kasi umuulan ate. Hindi naman totally ulan na malakas. Medyo ambon-ambon lang siya pero malalaki kasi yung patak. Ate, sobrang ganda dito. Medyo maulan lang pero ang ganda. Ang ganda! Oh my gosh, ang ganda! And dito nyo i-claim yung inyong free plan. Tapos na kami dito sa Living Gifts. Na-claim na din namin yung free plant namin. Ganda dito guys. Kung mahilig kayo sa halaman, sobrang ma-appreciate nyo to. May coffee shop din sila dito. If gusto nyo mag-coffee shop or tumambay after nyo gumala dito. May mag-mag na. So ayan, sumaglit lang kami dito sa Valley of Colors. Yan siya. Wala kayong choice sa amin. Wala silang magagawa. The ramyun. So ayun, nakauwi na kami ng Baguio and chika ko lang din na ang naging eksena. In-order namin yung parang black noodles ba yun? Tapos iba yung binigay niya sa amin. So akala namin yun na yung in-order namin. Bakit yung black noodles namin may sabaw? Yung pala, order pala siya ng kabilang table. Tapos hindi namin siya naiintindihan masyado. Though, alam mo yun, gets naman na may language barrier. Pero hindi enough yung iba yung nationality mo para maging rude sa amin. Na nga, nasa Pilipinas ka, parang ikaw yung dayo dito. Tapos, ganun yung attitude mo. Hindi ko alam kung kami lang yung may experience nito dun sa kainan na yun. Nakasabay din kami dun na mag-partner ata sila o mag-asawa. Ayun, buti na lang mabait sila. Parang kinuha na nila yung order na binigay sa amin. Tapos binayaran na lang nila. Tapos in-order na lang kami niya ulit ng black noodles. To be honest, wala naman talagang something ito hindi to paninira ha, parang honest review lang to. Wala naman something special sa kanya kasi nga instant noodles lang siya na nilagyan ng gulay and mga kung ano-anong sahog na ginagawa din naman namin siya dito sa bahay. Pero dahil nga sa pinupuntahan siya ni Gian Bernardino, disclaimer, hindi ko siya idinadawit dito or dinadrag si Gian. Syempre as a fan, gusto mong puntahan yung pinupuntahan niya, kinakainan niya lang. Parang sad lang kasi na-experience kaming from Batangas pa kami, dinayo namin siya. Pumunta kami sa Baguio. Isa yun sa niligay namin sa itinerary namin. Tapos ganun yung may experience namin. Nakalagay pa doon, wag daw magiging rude sa staff. Pero siya naman tong rude sa mga customers. At nagpapaalis siya ng mga customers. Ay, yun lang. Bye-bye.